Welcome po ulit dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang latest advisory na inilabas po ng Japanese Embassy Office sa Pilipinas po tungkol sa pag-process sa ngayon ng visa application papasok po ng Japan. Last January 9 pa nila inilabas ang advisory nito at naibalita na din po ng ilang media outlet po sa Pilipinas. Para po sa mga hindi pa nakakaalam at nakakaintindi ng nilalaman po nito, detalye po niya, then watch this video po until the end for your awareness po. So ano ba ang nilalaman ng advisory na inilabas po ng Japanese Embassy sa Pilipinas? So usually ito ay kanila pong inilagay lang sa official website nila. At tulad po na nakikita nyo sa picture po dito, I just cut it po para makita po ninyo. So ayon po dito, dahil biglang tumaas po sa ngayon ang bilang ng mga visa applicant na mga Pinoy po na gustong pumasok dito sa Japan bilang tourist or for short stay lamang, nagiging matagal po ang processing at hindi agad-agad nila na i-release ang result ng usual time or period lang. So dahil dito, nakikiusap po sila na as possible po, agahan nyo daw po ang pag-apply ng visa at least 2 months po prior sa plano yung date nyo ng travel papasok po dito sa Japan. So magiging malaking tulong po ito para sa kanila dahil din sa kakulangan nila ng tao to process or entertain large volume of application po sa ngayon ng visa po for tourism purpose po daw. Okay? So again, ulitin ko po, as possible sa mga tourism ang purpose ng pagpasok dito sa Japan, since wala pang policy ang Japan para sa mga Pilipino na no visa entry. So as possible, mag-apply po kayo ng visa earlier po, at least 2 months po prior sa date ng travel nyo papasok nga po dito sa Japan. Okay? So bilang proof ng sinasabi po ng Japanese Embassy sa Pinas na rapid increase po ng visa application for tourism purpose, gusto ko pong i-share sa inyo, ipakita po sa inyo dito ang latest data na inalabas po ng Japan National Tourism Organization or GNTO. So actually, di tali po yung data kung ilang pumapasok na tourist po sa Japan from different country at nire-release po nila ito sa public every month. Ito ay makikita nyo po yung data na ito sa kanilang official website din po. So ayon sa data na ito, so I just cut it po, makikita nyo po sa picture nito na umabot po sa 108,500 na kababayan natin na Pinoy po ang pumasok po dito sa Japan noong nakaraang December 2024. So this is the highest data na nakuha nila for one single month lamang po. So highest record po nila yan sa ngayon. Then compare noong December 2023, last year po, tumaas ito ng 37.2%. So ang laking tinaas po niya, no? Then according to the data naman for the whole year of 2024 naman po, umabot din daw sa 18,700 katao na kababayan po natin ang pumasok dito sa Japan for the whole year 2024. Okay? So compare po natin yan noong 2023, last year, tumaas ito ng 31.6%. So sa data na ito, makikita nyo talaga na biglang tumaas ang bilang ng mga Pinoy na pumasok dito sa Japan noong December po for tourism purpose. So ito ang nag-trigger sa kanila sa Japanese Embassy na ilabas yung advisory at makiusap po sa mga kababayan natin na mag-apply nga po ng visa ng mas maaga kung tourism po ang purpose sa pagpasok po dito sa Japan. Okay? So, sino naman po ang maapektuhan sa inilabas nilang advisory nito? So, tulad na din po ng nakasulat po at naisabi ko na po kanina, ang pinapakiusapan lang nila sa advisory nito is yung mag-apply nga po ng visa ng mas maaga ay yung mga tourism ang purpose or short stay dito po sa Japan. Napapasok nga po pati na din yung mga multiple entry visa applicant na ang main purpose is tourism. Okay? Sa ibang type ng visa, lalo na yung mga merong hawak ng COE or Certificate of Eligibility po, tulad po ng spouse visa or Japanese spouse visa, then student visa, working visa, trainee visa at SSSW visa, nananatili pong pareho pa din ang application procedure nila dito.
So nasa sa inyo po yan, pwedeng agahan nyo din ang pag-apply kung nagmamadali din po kayo. Okay? So yan lang po ang nilalaman ng kanilang inilabas na advisory po. Last po, bilang reminders lamang po dahil sa marami akong natatanggap na inquiries din tungkol dito na nanghihinayang sa kanilang pera nga dahil maraming bumibili po ng ticket kahit wala pa po silang visa para daw makakuha ng discount. So bilang reminders lamang po para maiwasan yung ganitong mga problema at hindi masayang po ang inyong pera, wag po kayong bibili ng plane ticket nang wala pa kayong hawak na visa na inaprubahan po ng Japanese Embassy. So this way, ma-deny man kayo, deny man ang result ng application ninyo, makakasigurado kayong hindi masasayang ang inyong pera, lalo na kung yung nabili nyo pong ticket ay hindi po flexible or refundable. Okay? For sure masasayang po yung pera ninyo, halimbawa yun nga kapag na-deny yung visa application po ninyo. Okay? So that's it po. Ito po ang latest advisory na inalabas po ng Japanese Embassy sa Pilipinas po na makikita nyo din po sa kanilang official website. So just search or go to their official website para makita nyo po for confirmation. So please share this video po, information po sa mga kakilala nyo or kaibigan na may plano pong bumisita o mag-travel sa Japan in the near future po. Maraming salamat po and please subscribe for more useful video information like this one po.